ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar at Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo! Good morning! Oy! Good morning! Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, ito ang programa na maghatid siya ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar. At kapag ganito ang araw ng Sabado, tampok po ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Ano man ang panahon, ako naman po si Dennis Datu. Dahil nasaan ka man sa Pilipinas, bibida ang kwento ng Pilipino dito sa Yan tayo! Mga kapamilya, patuloy... Ano? Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa AM Band, ha? At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio. Wala na yun. Wala na ba yun? Oo, wala na yun. Kami po ay napapanood sa buong bansa via satellite. Wala. Sa DZMM Teleradio, cable na ngayon. Cable channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel and I Want TFC app. Ayun. Ayan. TFC ha? Ba Sige. yung KFC? Basa mo yung iba. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like na at subscribe na. Yes, kami ang kaserbisyo at kapamilya nyo sa paghahati ng balita at mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bakit pag binabanggit mo yung kapamilya, parang iba yung pakiramdam mo? Ay, syempre, iba yun eh. Kapamilya at kaserbisyo. Yan, yung ba namang 3 dekada mong kasama yung mga yan eh. Oo, pag hindi ka naman ginanahan eh, ewan ko pa naman, DJMM ba naman? Kita mo yung t-shirt ko, yung nakita ko yung luma sa baol. O, sinuot ko. Talaga? Oo. 19, ano ba yan? Samantala, narito na ang mga balita. Raksada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon. Unahin po natin ang balita sa Camarines Sur. Patuloy ang Ikaw. sa Camarines Sur, yan. Sa Camarines Sur, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaslang sa kapitan ng Barangay San Juan sa bayan ng Pilip na pinagbabaril ng riding in tandem. Wala pa ring suspect ang mga otoridad sa pagpatay kay Barangay Chairman Nerio Brasa. Nasa meat shop niya ang biktima ng lapitan ng mga suspect at pagbabarilin. Wala pa ring matukoy na motibo ang mga otoridad sa krimen. Sa Legazpi City, nagsimula na ang DSWD Region 5 magpreposisyon ng mga family food packs sa rehiyon bilang bahagi ng contingency plan para sa panahon ng tag-ulan. Ang kay Claudio Villarreal, Chief ng Disaster Response Management Division ng DSW5, pinalaki nila ang bilang ng FFP sa kanilang ihahanda ngayong taon. Mula sa dating stockpile na 50,000 family food packs, umaabot na ito ngayon sa 150,000 at naghahanap din anya sila ng karagdagang bodega na maaring upahan para sa mga standby stockpile upang lalo pang mapalakas ang kapasidad sa rehiyon. Balita mula sa Visayas. Narito muna ang balita sa Visayas. Nako, magbubukas na ang klase, malapit na Noel. Pero sa Antique, kulang ang mga silid-aralan para sa paparating na school opening sa Antique National High School o ANHS na may pinakamalaking bilang ng mga estudyante. Sinabi ni Antique National High School Principal Roger Humolo na magtatayo na lamang sila ng 10 makeshift classrooms dahil sa inaasahang pagpalo ng mga enrollees ng higit 7,000 na mas mataas sa 6,000 bilang nung nagdaang school year. Pansamantalang gagamitin ang lumang gymnasium at kusina.
ng paaralan. Hindi pa CR. Kusina ng paaralan. Oy, dati may mga CR, ha? Yes. Kusina ng paaralan para may magamit ang mga grade 8 level na tinatayang may 1,000 enrollees. Umaapila ang punong guro ng mga donasyong upuan o yung armchair kung saan 300 pa ang kakailanganin. Kailangan din ng dagdag pang classrooms para sa values education. Sa Iloilo City, umakyat na sa 4 ang kaso ng MPAC sa lungsod matapos ang 3 laboratory-confirmed cases na naitila ng City Health Office. Ayon kay Iloilo City Health Office Head Dr. Marian Diaz, iniintay pa nila ang resulta ng pagsusuri mula sa Research Institute for Tropical Medicine kaugnay ng 2 pang hinihinalang kaso ng MPAC. Sa kabuuan, may 6 na kasong naiulat sa lungsod, 4 na kumpirmado at 2 pinaghihinalaan. Lahat ng pasyente ay nasa maayos sa kalagayan, kasalukuyang ginagamot at nasa isolation. Balita mula sa Mindanao. Sa Surigao del Norte, nadakip ng mga otoridad sa Siargao Island ng isang takas na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa Davao Prison and Penal Farm. Huli ang 53 taong gulang na suspect sa bayan ng Dapa sa Siargao Island. Ang naturang PDL ay nahatulan sa krimen na robbery with homicide sa Tanhay City, Negros Oriental noong 2012. Sa Davao City, naitila ng City Health Office ang kaso, kabuang 94 na kaso ng leptospirosis mula noong nakaraang taon kung saan 25 ang nasawi. Dahil dito nagbabala si Dr. Sofia Corazon Safra, Medical Coordinator ng Davao City Health Office para sa City Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases sa mga Davaoenyo tungkol sa mas mataas sa panganib ng pagkakaroon ng leptospirosis sa panahong ito na tag-ulan. Aniya, may libreng gamot para sa post-exposure prophylaxis na agad makukuha sa lahat ng barangay at district health center sa lungsod. Hinimok ni Safra mga Davaoenyo na na-expose sa baha na agad at maigi nilang hugasan ang bahagi ng katawan na nalubog sa tubig baha at pumunta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 na oras matapos ang exposure. At yan ang mga balitang nakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita mula Luzon. Balita mula sa Visayas. Balita mula sa Mindanao.